Breaking news po. Naku, ICC, naninilikado. PRRD, makakalaya at makakauwi na. Bakit kaya mga kababayan? Merong pasabog po ang ating kabayan sa ICC. Tila good news po ito sa mga kababayan natin. Lalo po sa atin na naniniwala na si Tatay Digong ay isang mabuting tao, na the best ever President of the Philippines, na dati walang mga siraulo at mga gago, walang mga pulburon na naglalakad, pero ngayon napakarami. So ngayon mga kababayan, dating Pangulong Duterte makakalaya at makakauwi na. Naku, ito ang pakinggan po natin sabay-sabay at magko-comment po tayo mamaya after the video. At i-comment nyo rin mga kababayan, ano ang magiging reaction nyo? Anong location po kayo para ma-replyan ko kayo isa-isa? Okay po? Ito na ang video. Sana po i-share nyo po mga kababayan. Magandang balita po ito. Mawiwindang ang mga kawatan sa Pilipinas. Mawiwindang ang palasyo dito. Lalo si Trillanes, Attorney Conti, at si Dilima na umiiyak na. Nako po, ito na po. Inyo sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa ICC. Kumusta po ang kanyang pagdiriwang ng Pasko? Mukhang malungkot kasi nasabi na po. Actually, I was there about first week of December and we were already told na walang bisita sa panahon ng Pasko at New Year. Kaya buti na lang din na may mga membro ng pamilya, the latest of which was I saw Kitty Duterte there at The Hague, no? Nabisita niya yung papa niya, 24, pero walang bisita ng 25. Sa 26 siguro makakabisita na naman pagkatapos ng Pasko. Opo. So yun po yung kalagayan niya pagdating sa kung ano yung pagbibisita sa kanya. Pero mayroong panawagan din po na yung abogado niya ay recall, si Attorney Kaufman was saying na kung meron kayong ipapadala ng mga Christmas greetings, pwede nyo ipadala sa kanya para mabasa niya, no? Kahit na gaano karami yan, aabot din yan doon sa detention facility where he is staying. Opo, hanggang New Year ho ba? Hindi po pwedeng bisitahin ang dating Pangulong Duterte doon po sa ICC dahil holiday nga. Stop taking meeting notes and let Ayan, ClickUp mga AI Note Taker kababayan. do it for Ayan po mga balita. Ituloy pa natin mga kababayan ko. Good news po ito kasi may pag-asa na makalaya itong si Tatay Digong dahil nga po sa ginagawa po ng Amerika, Russia at Israel na sanction dito sa mayabang na ICC. Talagang kinakarma na sila mga kababayan ko. Ito pa. Po yung sinasabi nating holiday, yung Christmas at saka New Year. So in between that, pag wala pong holiday, pwede pong bibisitahin. Depende po sa schedule. Kasi meron pong schedule tinatalaga yung detention facility. Okay. At hindi po yung buong araw na pinapayagan na pagbibisita. Meron pong oras sa pagbibisita doon sa kanya. Opo. So hindi naman po ito first time, ano? Talagang ganyan po yung naging ang kalakaran ng ICC. Pagdating po sa yung mga gustong bumisita, yung visitation arrangements po nila pagdating po ng Pasko at Bagong Taon. Well, probably because this is the first time, no, na umabot talaga yung pagdidetine ng dating Pangulo sa Paskong ito. Kasi if we may recall, March 11, kinuha po siya at dinala sa Hague. So ito po yung unang Pasko and hopefully the last, no? Pagdating sa pagdidetine sa dating Pangulo. Opo. Pero maaari ho ba ninyong maituring din yung issue ng karapatang pantao, yung hindi po pagpapahintulot ng family visits po tuwing court holidays, Attorney? Merong minimum in terms of human rights, ano? Kahit na dito sa ating bansa, meron ding pagbibisita na karapatan ng pagbibisita sa mga detine dito. So I hope the ICC
would also have that same human rights, the same rights afforded to detainees in their facility. Opo. So, hindi lang po yan. Alam po natin na dito medyo maluwag ng konti pagdating sa hindi lang pagbibisita, kahit na yung pagdadala ng pagkain galing sa labas, lalo na yung mga pagkain na gustong-gusto ng detained person, no? Dito sa atin. Pero doon po, hindi po pinapayagan yung mga pagkain na gustong-gusto ng ating dating Pangulo. Opo. So, yung pagkain lang po ng detention facility ang kinakain niya. Opo. Attorney, sinong mga nandoon po? Nabanggit po ninyo kanina si Kitty Duterte ay nandoon ngayon sa The Hague. Sino pa po mga miyembro ng pamilya Duterte ang nandoon po ngayon? Yun po ang alam ko lang po, si Kitty, and I suppose she's accompanied by her mother, si Hanilet. When I was there, nagkataon din na when I was there at The Hague, nagkataon din na si VP Sara was there. So we were able to meet together with the Filipino communities doon sa Hague. Opo. Grabe yung suporta, if I may say about the Filipino community there, grabe yung suporta ng Filipino community sa Hague, ano? Walang mintis, patuloy, at kahit na anong klaseng panahon, malamig man o mainit, at during this time, sobrang lamig, pero nandun pa rin sila, naghihintay sa paglabas ng ating dating Pangulo. Opo. Attorney, alam naman po natin na gustong talagang malaman ng ating mga kababayan yung magiging kapalaran ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ho ba yung magiging direksyon po nitong kaso po niya dyan sa ICC? Ang pagkaalam ko, ang pending ngayon na application, ang tawag doon application, ang tawag natin dito sa local na our domestic judicial system, a motion, ano? Yung motion na kapending doon, it's actually an appeal on jurisdiction. Their application for jurisdiction was denied by the pre-trial chamber, and now it is being heard by the appeals chamber. So yun po ang inihintay natin na resolution na manggagaling sa ICC. The latest of which is, if I recall, both parties or all parties have already submitted their comments or their brief, we call it appeal brief, on the issue of jurisdiction. Pero lately, yung appeals chamber ay nagpalabas ng order na kung pwede dagdagan pa yung mga komento o argumento ng mga partidos patungkol sa issue ng jurisdiction. So mukhang matindi yung pag-aaral ng ICC patungkol dito. If I may just probably make an opinion na kung if that will be denied, then trial will proceed. But if that will be granted, then obviously there is no case to be heard before the ICC. At makakalaya na ang dating Pangulo at makakauwi na sa Pilipinas kung the issue of jurisdiction will be granted. The lack of jurisdiction will be granted as prayed for by the former president. Opo. So yung issue po ng pagpapalabas kay attorney kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, attorney nung una, 'di ba binasura po yung kanyang apela noon. Wala na po 'yon. Wala na pong po pwedeng remedyo noon. So ngayon nasa issue po ng jurisdiction na. Yung una po, ibinasura yung application to dismiss the case on grounds of jurisdiction. Kaya inapila po nila sa appeals chamber. Yung denial din, there's a similar case or similar application that I filed. When I say they, I'm referring to the defense team of the former president, headed by Attorney Nicholas Kochman. Yung issue on interim release, Yes. which was denied, and I understand they have filed an appeal as well. Opo. Motion for reconsideration on that one. Opo. So ibig sabihin na pwede pang didesisyonan pa pala itong apela ng interim release kahit nag-apela na noong una, attorney. Wala pong magiging problema doon.
Ang pag-alam ko, there's a provision in the Rome Statutes where, kasi among the grounds that were mentioned on the prayer for interim release is his physical and medical condition ng dating Pangulo. At under the provisions of the Rome Statutes, meron pong tinatawag na review every 120 days. So baka pwede makita doon na uli when his medical and physical condition would be reviewed, and the court would review the ground for the prayer for interim release. Baka pwedeng payagan pagdating ng panahon. Po. Speaking of yung kalagayan po ng dating Pangulong Duterte, attorney, kumusta na po ang kanyang kalusugan? CDO Holiday Ham, made from 100% premium whole meat. So yan mga kababayan, mukhang maganda po ito. Tila makakalaya po ang ating pinakamamahal na Pangulo. Alam niyo naman ngayon, mga kababayan, ang ginagawa ng mga siraulo na nagpa-kidnap kay Tatay Digong, ayun, puro nakaw dito, nakaw doon. Wala pong nangyayari, mga kababayan. Tila meron pang nangyayari na pagtatakipan. Lalong-lalo na itong si Cabral Files ay tila chismis di umano, sabi ng palasyo. Nakita niyo naman mga kababayan, pinasabog po ni Lebiste. Tapos parang gustong palabasin ng mga ito mga kababayan, hindi legit ang mga files si Cabral. Samantalang nung buhay ito, mga kababayan, na bali-balita pinatakas po at nasa Portugal. Kasi nung nakaraan sabi nila Tokyo. Palipat-lipat ito mga kababayan, pero sabi ng mga kababayan, nandito lang. Pinatakas yan. Sumakay ng private jet. Naku po, parang PRRD lang Parang saldi ko Saan yun? Sa backdoor? Saan nyo pinahan yun? Saang airport yun? Nako, may private jet pala ito, di umano. Hindi ko po siya nakita, no? Pero intindihin na lang natin sa ganitong realidad. Siya po he is old, he's frail, and he has some medical condition. Ang pag-alam ko po, even before March 11, when he was brought to The Hague, may tinitake siya ng mga medication. So ibig sabihin po, he is under treatment for the medical condition that he has. So that said, at the fact that he's not used to that kind of weather, yung malamig doon, no? Plus the fact na, as I've made mention earlier, na hindi siya napapakain doon sa gusto niyang kainin. Kagaya ng munggo, tinola, paksiw, na isda, yung mga ganun. The simple or ordinaryong pagkain na kinakain natin, yun ang paborito niya, hindi siya makakakain. So we would expect na there's a toll on his health and in his medical condition as well. So let's continue to pray for him, for his good health, especially during this time of Christmas, that we'll be able to continue to support him, and that we will express our support para alam niya na patuloy itong laban na ito, patuloy na yung pagdadasal at pagsuporta para sa kanya. Opo, maaari po bang mabago yung sitwasyon na attorney ng dating Pangulo kung maglalabas po ng medical report na nagpapakita ng seryoso na kondisyon ng dating Pangulo? Maaari naman din po. In fact, I read one item doon sa Senate ni Attorney Kaufman na based on the medical findings, the one that was findings of the panel of medical experts that was convened by the ICC. According to them, that he's fit to stand trial, but at the same time, there is a collateral finding na he's too old to influence or even intimidate witnesses. So baka doon, it might give us some hope
that they will reconsider the earlier finding of denial of interim release because among others, sinasabi nila capable pa siya na to influence or even intimidate witnesses. Sa kalagayan niya, sa akala niyo ba he would still be able to intimidate or influence witnesses? Ayan, mga kababayan ko. Akala kasi ng mga bangag nila Trillanes, De Lima, yung mga kumidnap sa kanya, akala nila itong si Tatay Digong ay makaka-impluwensya pa ng mga tao. Matanda na po ito, sakitin na, 80-year-old. Come to think, kayo na naglapastangan kay Tatay Digong, isipin nyo, 80-year-old na ito. Paano kung tatay nyo po ito? Mahimasmasang kayo sa ginawa nyo sa kanya. Nilapastangan nyo ang kanyang pagkatao. Tapos sasabihin nyo, crimes against humanity. O ngayon, binabakbakan ng Amerika ang ICC. Kinakarma na sila, pinutulan na sila ng kung ano-anong mga yung sa bangko. Yung mga connected sa Amerika. Kahit Google, wala, email. Mag-taxi, magpa-grab, mag-order ng produkto sa Lazada or TikTok, wala. Kahit umorder ng Jollibee, hindi nila kaya. Pati yung kanilang mga kamag-anak, mga anak nila, hindi po makapunta kahit saan. Lalong-lalo na, halimbawa, nag-aaral sa Amerika, hindi makapasok sa Amerika kasi walang perang pumapasok. Mga kababayan, di ba? Tama lang ito kasi masyado silang swapang, masyado silang buhaya, masyado silang garapal. Ginawa nilang kwartahan at ginawa nilang hostage at ginawa nilang pera-perahan. Itong si PRRD ginagawa nilang trophy. Kaya nagyabang sila, kaya namin Amerika, kaya namin ang Russia, ayun. Nilintikan sila ni Vladimir Putin, kinasuhan ng 15 years. At bali-balita, kayang ipadukot ito sa mga special secret service ng Amerika at Russia at Mossad. Itong mga ICC judges na ito na naglapastangan sa pagkatao ni Tatay Digong. Kaya yung itong Malacanang nawiwindang na. Kasi yung mga hula nga na talagang may mangyayaring kagimbal-gimbal ngayong 2026 na ito. At si Sara Duterte ang susunod na magiging Pangulo ng Pilipinas at magiging Presidente si Marcoleta. Naku po mga kababayan ko, magugulat kayo sa mga hulang ito. Yan po mga sinasabi ng hula nila. Hindi ko sinasabi na maniwala kayo, hula lang yan. Maniwala tayo sa Biblia kung ano mga nakasulat sa talata. Mga versikulo 8, 42, 8, 9, 6. Halimbawa lang yun mga kababayan. Yan ay sinasabi ko lang kasi yung ibang loyalista nga, tatanga-tanga hanggang ngayon napakatanga. Bulag-bulagan. May mata hindi nakakakita. Tignan yung ginagawa. Nakaw dito, nakaw doon. Ano nangyari? Tuwang-tuwa pa. Kasi loyalista nga. Grabe, no? Kasi mga vlogger nila, puro bobo. Puro tanga din. Kasi nga, sumasahod ng pera. Yan ang sabi ng mga komento. Okay? Mga bayaran. Loyalistang vlogger na tanga-tangahan. Yan ang sabi ni Tomaso ng Calvento, Iloilo. Ayan, daming nagko-comment. Kaya mga kababayan, kung inabot mo ang part na ito, maaring i-komento mo ano ba ang reaction at opinion mo. I-comment mo rin kung anong lugar ka at aking re-replyan. Kahit marami pa yun, basta nakita ko. Ako, si Berting Labra, from Isabela. Re-replyan ka, shout out po kabayan. Ako, si Mario Torres. Re-replyan kita. Shout out sa kabayan. Mabuhay ka, salamat sa suporta mo. I-share mo naman ang bidyong ito.
I-like, i-share, i-subscribe ang ating YouTube para umabot po tayo ng 300,000 this coming year, 2026, at paabutin natin ng 500,000. Parami ng parami si The Wonders Philippines, mga The Wonder fanatics po dyan. Okay po? For transparency, for a better democracy, ang iyong kabayan, The Wonders Philippines. Salamat po. Mabuhay.